Sige, 1, 2, and 3, and go. Nagtipo na mga mag-aaral sa Pasiteria Macanesta di Buen Gusto. Sa gitna ng kanilang pagkain ay nagbibiruan sila. Ngunit ang tunay nilang pakay ay pag-usapan ng kanilang pagdismaya sa hindi pag-aproba ng Akademya ng Wikang Kastila. Itong sopas ay napakasarap. Ano ang tawag dito? Pansit ng lao. Ngunit pansit Chino naman para may iba. Napakahirap naman niyang tandaan. Binibinyagan ko ang panukalang sopas sa karangalan ni Don Custodio. May mga pagkain na sila. Lumpiang Chino para kay Padre Irene. Tortang alimango naman para sa mga praile. Makinig mga kapatid. Ang mga praile ang mga bagong mananako. Sila ay gumagawa ng paraan upang alisin ang mga sala. Kung walang praile at walang indio, ano kaya mangyayari sa pamalangan sa kamay ng mga Chino? Sa likod ng kanilang tawanan ay ang kanilang pigiyak sa kalagayan ng lipunan. Ang kanilang mga pangarap ay patuloy na hinahalaga ng mga nasa kapangyarihan. Samantala, habang patuloy na lumalalim ang galit ni Simon at lumalakas ang panawagan ng mga kabataan para sa pagbabago, unti-unti ring nanalapit ang mga pangyayaring magpayanig sa buong Manila. Kinabukasan, natagpuan sa mga pinto ng universidad ang mga pasko'y naglalaman ng mga patuligsa at panawagan ng pagdimagsik. Nagdulot ito ng matinding kaguluhan sa buong pamantasan. Tignan niyo, sino kaya nagbigay ng mga pastel na yan? Hindi ko alam, pero tiyak nagkakaroon ng malaking problema. Walang sino pa nang-aalis. Ang mga estudyanteng pinagsisinalaan ay iimbestigahan. Takwin ang lahat ng sagot! Sandali, wala akong kinalaman sa mga kasking yan. Isa lang mga mag-aaral. Hindi ka makakatakas sa investigasyon. Sumama ka sa amin! Bitawan niyo ako, wala akong masalanan. Ngunit walang sapat na katibayan, isinama si Basilio sa mga dinakip. Dahil dito, mabilis na kumalat ang balita. Maraming estudyante ang pinalaya sa tulong ng kanilang mga kamag-anak. Ngunit si Basilio ay naiwan sa kulungan sapagkat wala siya naging tagapamagitan. Nang malaman ni Huli ang kanyang sinapit, labis siya nag-alala at nag-isip agad ng paraan upang matulungan si Basilio. Iminungkahi ni Hermana Bali, humingi siya ng tulong kay Padre Camora, kaya sinamahan siya nito sa kumbento. Sigurado po ba kayong matutulungan ako ng padre? Oo, Huli. Wala ka ng ibang malalapitan ngayon. Kung iyon lamang ang paraan, gagawin ko. Kumalma ka lang, Huli. Matutulungan ka ni Padre Camora. Ano ang sadyo mo rito, Iha? Padre, nakikiusap ako. Tulungan niyong mapalaya si Basilio. Maaari kitang tulungan. Ngunit, may kapalit. Huwag po! Huwag kang malaban. Sa halip na tulungan si Huli, sinamantala ni Padre Camora ang kanyang kalagayan. Hindi ko na kaya. Nakakahiya. Wala na akong mukhang maihaharap sa iba. Dahil sa matinding kahiya ng pagdurusa, tumalon si Huli mula sa bintana ng kumbento at namatay. Makalipas ang 2 buwan, nakalaya si Basilio mula sa kulungan. Labis ang kanyang lungkot at pagod na naramdaman dahil sa mga nangyari at sa pagkamatay ni Huli. Samantala, nakita ni Simon ang pagkakataon ni kayatin si Basilio na sumama sa kanyang plano laban sa pamalaan. 2 buwan na akong nagdusa sa kulungan. Ngayon, wala na rin si Huli. Basilio, ang lahat na nangyari sa iyo ay kasalanan ng mapang-ating pamalan ng ating bansa. Wala na akong natitirang pag-asa. Gamitin mo ang galit na iyan. Panahon mo na upang lumaban. Ano ang balak ninyo? Sa kasal nila Juanito at Paulita, naroon ng mga pilot at mga opisyal. Alam pa, Paano kung may madamay ng mga inosenteng tao? Walang pagbabago kung walang sakripisyo. Hindi ko alam kung tama ang parang yan. Pag-isipan mo, Basilio, nasa iyo ang pasya. Umalis si Basilio na puno ng pagdududa habang ipinagpatuloy ni Simon ang kanyang mapanganib na plano ng pagliganti. Sa dating bahay ni Kapitan Tiago, itinais ang piging at maraming dumalo, kabilang na mga fraile at mayayamang opisyal. Maranya ang handaan, puno ng mga bulaklak, mamahaling pagkain at alak, at mga Diyos-Diyosan ang mga lamesa. Juanito, siguraduhin mo maayos ang lahat. Mahalaga ang kasal na ito sa ating pamilya. Kailangan makita nila ng ating negosyo ay maunlad. Opo, Ama. Gagawin kong aking makakaya para maging matagumpay ang piging. Maraming panahon ang darating. Dapat maging maayos ang lahat. Napakaganda po ng inyong paghahanda. Karapat-dapat na makagawin para sa
Tita, sisikapin ko mapasaya ka. Sana ay maging masaya ang ating pagsasama. Natanaw ni Basilio Juanito Pelaez at ang isang babae na kadamit pang kasal. Namataan niya si Simon na pumunta sa hanay ng mga abal ng kasal na lang pinaglagyan ng lampara. Kinilala niya na mabuti ang tutsero para hindi siya mahirapan sa pagsunod. Nagulat siya nang nakita niya si sinong ito. Nakita niya rin si Sagani at nilapitan nito. Halika, Sagani. Lumayo tayo rito. Bakit ako lalayo? Gusto ko siyang makita. Hindi na siya yung bukas. Gusto mo bang mamatay? Alam parang iyan. Ilaw yan ang kamatayan. May dinamita sa loob niyan. Sasabog at walang makakaligtas sa Sagani. Hindi! Ito na lamang ang huling pagkakataon na makikita ko siya. Masunod ang nakatakda. Sa loob ng marayang handaan, walang kamalay-malay ang mga panahong hinang na parang nasa gitna ng hapag ay maaaring maging sanhi ng isang napakalaking trahedya. Habang nag-uusap at nagsasalo-salo ang mga bisita, isang anino ang biglang lumapit. Ginampot ang lampara at hinagis ito. Dahil dito, hindi natuloy ang pagsabog at tuloy na bigo ang plano ni Simon. Sa tahanan ni Padre Florentino, may isang taong kumatok. Ito ay walang iba kundi ang duguang si Simon. Buong pusong tinanggap ni Padre Florentino si Simon. Ngunit, sigurado siyang si Simon ang tinutukoy ng general sa telegrama. Pinapahinga ni ito sa isang silid. Nahihirapan po ba kayo, Ginoong Simon? Bahagya ko. Ngunit matatapos na ang paghihirap sa ilang sandali. Nag-inom ba siya? Giinom din. Oh, Ano ang iyong ginawa? Diyos ko! Ano ang inyong ininom? huwag pa kayong magbahala. Ang nagawa ay nagawa na. Mas na naisip ko pang mamatay kaysa mahuli ng buhay ni Numan. Pero bago iyon mangyari, may ipagtatapat mo na ako. Ako ang inaakala nilang patay na 23 taon na ang nakalipas. Si Juan Crisostomo Ibarra. Ako ay nagsumikap pagkalikom ng pera upang may sagwa ang aking plano para lamang mahanto sa ganitong sitwasyon. Ngunit, kailangan ng bayan ay magtiis at gumawa. Magtiis? Kumawa? Hindi madali magtiis dahil sa mga masasakit na ginawa nila sa atin. Oo, pero upang makamtan ang tamang layunin, dapat sila'y handa. Hindi sila naging paglaban sa pamamagitan ng daya at takas lamang. Tinahayag ni San Diego na mas mabuting matiling nakatago ang kayamanan sa kailangan ng dagat hanggang sa ito'y kailanganin para sa isang banal at dakilang layunin. Sa ganitong paraan, hindi ka magagamit sa kasamaan, kawalan ng katarungan at hindi maghuhudot ng kasakiman sa tao. Inamin ni Simon ang kamali siya sa landas na kanyang tinaha. Ngunit, naninigan siya nararapat makamit ng mga Pilipino ang kalayaan mula sa mapangating pamamahala ng mga Kastila. Ayaw niyang mahuli ng buhay ang pinili niyang mamatay. Magkaiba ang pananaw nila Padre Florentino tungkol sa pagigante sa Diyos at sa tamang paraan ng pagkamit ng pagbabago. Naging saksi si Padre Florentino sa huling sandali ni Crisostomo Ibarra na nagkubli sa katauhan ni Simon. I'm sorry.